Ang malakas na hangin sa labas ay parang halimaw, nagtatangay ng makapal na pag-ulan ng nyebe na bumalot sa buong paligid. Habang nakaupo ako sa aking paboritong upuan, ninanamnam ang init ng apoy, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa aking atensyon, banayad na pagkalmot sa pintuan. Sa una, inakala kong epekto lang ito ng malakas na hangin. Ngunit ilang sandali pa, isang mahina at desperadong ungol ang nagpahinto sa akin. Nang buksan ko ang pintuan, isang nanginginig na German Shepherd ang tumambad sa akin, balot ng niyebe ang kanyang balahibo, pilit na lumalaban para mabuhay. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na malilimutan kailanman. Ang taglamig sa kabundukan ay dapat igalang, ang lakas nito ay hindi matatawaran. Gabi iyon ng isang matinding snowstorm, isang bagyong nagpapaalala kung gaano kahalaga ang init ng tahanan. Nakaupo sa loob ng aking maliit na kubo sa gitna ng kagubatan, ginugol ko ang oras tulad ng dati tuwing may bagyo. Pinapalakas ang apoy at hinahayaang lumukob sa akin ang init nito, itinataboy ang ginaw na tumatagos sa buto. Ang hangin ay umaatungal, pinapadyak ang mga bintana at pinapagpag ang mga harang nito sa isang nakakatakot na ritmo. Abala ako sa pagbabasa ng isang aklat, yung klase ng librong ninanamnam mong basahin, kaya hindi ko agad pinansin ang mahina ngunit paulit-ulit na pagkalmot. Karaniwan lang naman ang ganitong tunog dito. Mga sanga na hinahampas ng hangin, mga hayop na naglalakad sa niyebe, pati na rin ang kubo mismo na parang umuungol sa bigat ng unos. Pero nang maulit ang ingay, mas madiin at may kasamang mahina, ngunit nagmamakaawang iyak. Doon na ako kinabahan. Ibinalik ko ang libro sa mesa, dama ang biglang bilis ng tibok ng puso ko. Kapag mag-isa kang naninirahan sa ilang, natututo kang pakinggan ang iyong kutob at may kung anong hindi tama sa tunog na iyon. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, ang malamig na sahig ay tila yelo sa ilalim ng aking mga paa. Huminto ang pagkalmot, napalitan ng isang mahinang ungol na tila nagmamakaawa. Bumilis ang kaba ko. Isang sugatang hayop kaya ito? Kinuha ko ang flashlight sa mesa at marahang binuksan ang pinto. Agad akong binugahan ng matinding ginaw. Itinulak papasok ang pulbos na niebe. Itinutok ko ang ilaw sa veranda at napalunok ako sa nakita. Nakatayo roon ang isang German Shepherd. Ang balahibo niya ay puno ng yelo. Ang katawan niya ay nanginginig ng matindi. Nakikita na ang kanyang mga tadyang sa ilalim ng magaspang at basang balahibo. At ang kanyang mga mata may halong takot at pagmamakaawa ang titig niya sa akin. Jesus ko, bulong ko, ibinukas pa ang pinto. Sinubukan niyang lumakad papasok, ngunit bumagsak ang kanyang mga paa, bumigay ang katawan niya. Hindi ko na pinag-isipan pa. Hinayaan kong mahulog ang flashlight at agad ko siyang binuhat. Napakalamig ng katawan niya, ang balahibo niya ay parang yelong dumidikit sa balat ko. Tibayan mo, kaibigan, bulong ko habang pinapasok siya, saka isinara ng mabilis ang pinto gamit ang paa ko. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa karpet malapit sa fireplace, nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang isang makapal na kumot. Binalot ko siya rito, umaasang kahit paano'y maibabalik nito ang kanyang init. Halos hindi siya gumalaw, ang paghinga niya ay mabagal at hirap. Natakot ako na baka huli na ang lahat. Sige na, huwag kang sumuko, pakiusap ko, halos basag na ang boses ko sa kaba. Agad akong pumunta sa kusina, naghanda ng maligamgam na tubig at kumuha ng lumang tuwalya. Lumuhod ako sa tabi niya at sinimulang dahan-dahang kuskusin ang kanyang balahibo. Sinusubukang tunawin ang yelo at ibalik ang init sa kanyang katawan. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga tenga, isang maliit ngunit mahalagang senyales ng buhay. Napuno ako ng pag-asa habang inaalagaan ko siya, sunod-sunod ang mga tanong sa isip ko. Saan siya nanggaling?
Gaano katagal na siyang nasa bagyong ito at bakit sa dami ng lugar sa kubo ko siya pumunta? Sa labas, patuloy ang malupit na paghihip ng hangin, ngunit sa loob ng kubo, ang apoy ay masiglang pumutok-putok. Pinainit ang buong silid. Unti-unting humina ang panginginig ng aso. Saglit niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumitig sa akin bago ito muling pumikit. "Ligtas ka na," bulong ko, hindi sigurado kung naririnig niya. Habang nakaupo roon at pinagmamasdan siya, naramdaman kong hindi ito basta isang pangkaraniwang pangyayari. Ang asong ito ay dumating sa akin dahil sa isang dahilan, at anuman ang dahilan na iyon, alam kong ito pa lang ang simula. Ang banayad na paglagitik ng apoy ay sinabayan ng tahimik kong pagmamasid sa mahinang ngunit matatag na paghinga ng German Shepherd. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang umaalulong na hangin sa labas, parang isang ligaw na kaluluwang hindi makahanap ng kapayapaan. Binalot ko siya ng isa pang kumot, pilit na itinataboy ang takot na baka hindi niya kayanin ang gabing ito. Tuwing ilang minuto, dinadama ko ang kanyang katawan, naghahanap ng anumang init. Unti-unting lumambot ang nanigas niyang balahibo at humupa ang kanyang panginginig. Habang marahan kong minasahe ang kanyang mga paa upang pasiglahin ng kanyang sirkulasyon, bahagyang gumalaw ang kanyang mga tainga at kumilos ng kaunti ang kanyang buntot. Ang maliliit na senyales na ito ng paggaling ay tila napakalalaking tagumpay sa tahimik na gabing binabalot ng bagyo. "Saan ka ba nanggaling, kaibigan?" Bulong ko, higit sa aking sarili kaysa sa kanya. Ang gusot niyang balahibo at payat na katawan ay nagkukwento ng matagal na panahong ginugol ng mag-isa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nagawa niyang makarating sa aking pintuan sa kabila ng isang bagyong madaling sanay nagwakas sa kanya. Hindi ito swerte, ito'y dalisay na determinasyon. Sa labas, patuloy ang walang habas na galit ng bagyo. Unti-unting natabunan ng niyebe ang mga bintana at walang humpay na hinahampas ng hangin ng kubo. Malayo sa sibilisasyon, madalas kong pinahahalagahan ang katahimikan at pag-iisa. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, nangangahulugan din ito na wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Pumunta ako sa kusina at nagpainit ng kaunting sabaw ng manok, ang pinakamadaling pagkaing maaari kong ihanda na baka makumbinsi siyang kumain. Pagbalik ko sa tabi niya, napansin kong bahagyang nakadilat ang kanyang mga mata. Lumalantad ang malalim na kulay, kayumangging titig na tila tumatagos sa akin habang nakaluhod ako sa kanyang harapan. "Hoy!" Mahinahon kong bulong, inilalagay ang mangkok ng mainit-init na sabaw malapit sa kanyang ilong. "Ginawa ko ito para sa iyo, subukan mo kaya?" Mahina niyang inamoy ang sabaw, ang kanyang ilong ay bahagyang gumalaw. Pagkalipas ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, inabot niya ito at nagsimulang higupin ang likido. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa akin nang makita kong kumakain siya. "Galing mo!" Mahina kong puri sa kanya, hinahaplos ang kanyang ulo. Ang simpleng pagkain ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting sigla. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, pilit na itinulak ang sarili upang umangat, ngunit agad ding bumagsak pabalik sa kumot. Dahan-dahan lang, aluko, tinutulungan siyang makapanatili sa maayos na posisyon. "Matindi ang pinagdaanan mo, huwag mong madaliin." Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Ang kanyang paghinga ay lumalim at mas matagal nang nananatiling dilat ang kanyang mga mata, sinusundan ng aking galaw sa silid. Ngunit malinaw pa rin na siya'y maingat, hindi pa ganap na tiwala sa paligid niya o kung tunay nga bang ligtas siya rito. Naisip ko ang kanyang nakaraan. Iniwan kaya siya? Naligaw? Ang mga peklat sa kanyang katawan ay nagkukwento ng matitigas na pagsubok, ngunit wala siyang kwelyo, walang anumang palatandaan na nagpapakita ng buhay niya bago ito.
Nang magsimulang humupa ang bagyo, ang unang liwanag ng umaga ay marahang sumilip sa likod ng mga kurtina. Muling nakatulog ang aso, ang kanyang ulo ay nakapatong sa kumot na ibinigay ko. Tahimik siyang natutulog, ang kanyang postura ay nagpapahiwatig ng isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Nagpainit ako ng isang tasang kape at muling naupo sa aking upuan. Pinagmamasdan siyang mahimbing na natutulog. May kung anong kakaiba sa kanyang presensya, isang pakiramdam na hindi siya basta dumating sa buhay ko nang walang dahilan. At anuman ang dahilan na iyon, alam kong hindi pa natatapos ang kwentong ito. Ito pa lang ang simula. Habang lumalakas ang liwanag ng umaga, napagtanto kong hindi ko kayang basta na lang paalisin ang asong ito. Kailangan niya ng kalinga, isang tahanan, isang taong tutulong sa kanyang paggaling. At sa kaloob-looban ko, alam kong kailangan ko rin siya, katulad ng pangangailangan niya sa akin. Ngunit bago ko pa man maubos ang isang higop ng aking kape, isang banayad na pagkalmot ang bumasag sa katahimikan. Mabilis akong napatingin sa pinto. Sa una, inakala kong bunga lang ito ng aking imahinasyon, ngunit muling lumitaw ang tunog, scratch, scratch. Nanatili akong nakaupo, tila napako sa kinatatayuan, ang isip ko'y bumalot ng iba't ibang haka-haka. May tao kaya sa labas o isang bagay na mas hindi ko maipaliwanag? Habang nagpapatuloy ang tunog, biglang nagising ang aso. Ang kanyang mga tainga ay bumalikwas, senyales ng pagiging alerto. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumapit sa pinto, marahang binuksan ito. Isang matinding bugso ng malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Pinilit akong manginig habang sinisilip ko ang labas, kalahating umaasa na may makikita akong isang ligaw na hayop o isang misteryosong presensya. Ngunit habang nasanay ang aking mga mata sa mapusyaw na liwanag ng bukang liwayway, tanging ang malinis na puting niyebe ang bumungad sa akin, pati na rin ang madilim na kagubatang nakapalibot sa kabahayan. Hello? Tumawag ako, ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Kumalat ito sa katahimikan ng umaga. Muli kong narinig ang pagkalmot, mas malapit ngayon. Nang tumingin ako pababa, halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isa pang German Shepherd ang nasa harap mismo ng aking pintuan. Mas maliit ito, mukhang mas bata, at ang balahibo nito'y kasing gulo at kasing yelo ng asong nasa loob ng aking bahay. Diyos ko, napabulalas ako, agad na lumuhod. Ang batang aso ay dahan-dahang lumapit, nanginginig ang mga paa sa ginaw. Wala itong sinabi, hindi umatras, bagkus ay tumitig lamang sa akin ng may desperadong pagmamakaawa. Isang tingin na eksaktong kapareho ng nakita ko noong nakaraang gabi. Saan ka nang galing? Mahinang bulong ko. Gusto kong agad siyang kupkupin, ngunit may isang bahagi ng isip ko na nag-aalinlangan. Dalawang aso, parehong sugatan at nangangailangan, parehong lumitaw sa gitna ng isang malupit na bagyo. Masyado itong kakaiba upang maging simpleng pagkakataon lamang. Muling napatingin ako sa kagubatan, pilit hinahanap ang anumang palatandaan ng paggalaw. May tao bang nag-iwan sa kanila rito? May nanonood ba sa akin mula sa dilim? Isang mahinang daing mula sa batang aso ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Sige, halika. Ay ako, binubuksan pa ang pinto. Papasok tayo, mainit sa loob. Nang hayaan kong pumasok ang aso, ang matinding ginaw ay parang isang hindi imbitadong bisita na pumasok din sa loob ng kubo. Ang mas matandang German Shepherd, na noon ay nagpapahinga malapit sa apoy, ay biglang nagtaas ng ulo, ang kanyang mga taingay bumalikwas, at ang ilong ay gumalaw, tinutuntun ang bagong amoy. Nang lumapit ang mas batang aso, saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Bumangon ng bahagya ang ulo ng mas matanda at kahit mahina pa ang katawan, bahagyang pumagitna ang kanyang buntot. Magkakilala kayo? Tanong ko, unti-unting natatanto ang katotohanan.
Dahan-dahang sumiksik ang batang aso sa tabi ng matanda. Inilalagay ang kanyang ulo sa kanyang tagiliran na tila naghahanap ng init at proteksyon. Ang tanawing iyon ay tumagos sa aking puso. Hindi lamang sila mga ligaw na aso, magkapatid sila. Kinuha ko ang isa pang kumot at ipinantakip sa kanilang dalawa, saka umupo malapit sa kanila, hindi mapakali sa dami ng tanong na bumabalot sa aking isipan. Saan sila galing? Ano ang kanilang tinatakasan? Ang mas matandang aso ay may mga pilat na nagsasalaysay ng isang mahirap na buhay. Ngunit ang mas bata, kahit na payat at mahina, ay tila hindi pa nasasaktan. Subalit sa kabila ng lahat, may ningning sa kanyang mga mata, isang tanda ng lakas at buhay. Ibinigay ko sa batang aso ang natitirang sabaw at agad niya itong nilantakan, tila hindi pa nakakain ng matagal. Ang mas matandang shepherd ay marahang sinundot ng ilong ang bata, parang tiniyak na ligtas ito. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpatunay ng kanilang malalim na ugnayan. Ano man ang pinagdaanan nila, magkasama nilang hinarap ang lahat at sa isang paraan na hindi ko pa lubos na nauunawaan, pinili nilang dumating sa akin. Habang patuloy na umaangat ang araw, unti-unting humupa ang bagyo, inilantad ang kagubatan sa mas malinaw na tanawin. Ang mga puno ay nakatayo ng matatag, parang tahimik na mga tagapagbantay sa gitna ng puting kapaligiran. Sa sandaling iyon, tuluyang lumubog sa akin ang bigat ng sitwasyon. Hindi basta napadpad sa aking kubo ang mga asong ito. Dumating sila rito sa isang dahilan, ngunit ano ang nagtulak sa kanila upang maghanap ng kanlungan sa akin? Napilitang hanapin ang mga sagot, sinigurado kong mainit at komportable ang mga aso bago ko sinuot ang aking makapal na coat at bota. Bagaman tumigil na ang hangin, nanatili pa rin ang matinding lamig sa hangin. Lumabas ako at ang niyebe ay malutong na lumagutok sa ilalim ng aking mga paa habang lumilibot ako sa paligid ng kubo, nagmamasid para sa anumang palatandaan. Hindi nagtagal bago ko nakita ang hinahanap ko, dalawang hanay ng mga yapak ng aso, nagmumula sa kagubatan patungo sa aking beranda, bahagyang natabunan ng bagong bagsak na niyebe. Ngunit ang tanawing nagpahigpit sa aking sikmura ay ang ikatlong hanay ng bakas. Mas malaki, mas malalim at walang duda yapak ng tao. Sinuri ko ang mga bakas, mabilis na bumibilis ang aking pag-iisip. Malinaw na may isang taong kasama ang mga asong ito bago sila iniwan. Ngunit bakit? Ano ang dahilan ng kanilang pag-abandona? Sinundan ko ang mga yapak patungo sa kagubatan habang bumabalot sa akin ang isang matinding pagkabagabag. Anumang dahilan ang nagtulak sa mga asong ito sa aking pintuan, hindi pa ito natatapos. Ang makita ang mga yapak ng tao ay nagdulot ng kilabot na hindi lang dulot ng lamig. Ngayon na humupa na ang bagyo, ang katahimikan ng kagubatan ay nakapanghihilakbot. Ang puting takip ng niyebe ay nagbigay ng ilusyon ng kapayapaan, ngunit ang mga yapak sa lupa ay nagsiwalat ng isang kwentong hindi pa tapos. Pinagbuti ko ang higpit ng aking coat at inayos ang aking scarf. Ang hininga ko'y malinaw na lumulutang sa malamig na hangin habang lumalakad ako papasok sa kakahuyan. Sandali akong lumingon pabalik sa kubo. Nakita ko ang dalawang German Shepherd na magkasamang nakadapa malapit sa apoy. Ang batang aso'y mahigpit na nakasiksik sa matanda na parang humahanap ng proteksyon. Bahagi ng sarili ko ang gustong manatili sa kanila, kalimutan ang lahat ng ito at ituon ang pansin sa kanilang paggaling. Ngunit hindi ko rin kayang baliwalain ang landas na bumabalot sa misteryong ito. May isang taong kasama ng mga asong ito sa ilang at determinado akong alamin kung sino and kung nasa panganib pa rin sila. Binalot ako ng kakahuyan, ang masinsing mga puno ay tila humaharang sa labas ng mundo habang ako'y lumalalim sa loob nito. Ang bawat tunog ng kalikasan ay tila mas matingkad, ang langit-ngit ng mga sanga sa taas.
Ang malumanay na pagbagsak ng niyebe mula sa mga dahon, nagpapalala sa tensyon na mahigpit na nakabalot sa akin. Ngunit nagpatuloy ako, sinusundan ng mga yapak. Ang mga bakas ng tao ay magulong nakahalong paikot-ikot sa mga yapak ng aso. Tila walang tiyak na direksyon, walang malinaw na destinasyon. May isang nakakatakot na kalidad sa kanilang landas. Hindi ito simpleng paglalakad. Parang wala sa tamang pag-iisip ang taong ito. O may pilit siyang iniiwasan. Makalipas ang halos 20 minuto ng paglalakbay, nakarating ako sa isang maliit na paglilinaw sa gitna ng kakahuyan. Doon, biglang nagwakas ang mga yapak. Ang niyebe sa bahaging iyon ay mukhang magulo, tila may naganap na pakikibaka. Bumilis ang tibok ng aking puso habang sinuri ko ang paligid. Inaaral ang bawat detalye. Ang mga bakas ng paa na tila paikot na gumalaw, ang mga yapak ng aso na tila nagpapanik sa isang tiyak na bahagi, at ang isang malalim na pagkabundol sa niebe kung saan tumigil ang mga yapak ng tao. Ano ang nangyari dito? Mahinang bulong ko sa sarili. Lumuhod ako, ipinapatong ang aking may guwantes na kamay sa siksik na niebe. Nararamdaman ang bigat nito na tila may bumagsak o itinulak ng marahas. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking gulugod habang iniintindi ko ang nangyari. Ang eksenang ito ay nagsasabi ng isang engkwentro, isang pakikibaka. Ngunit napansin ko rin ang isang kakaibang bagay. Walang bakas ng dugo, walang malinaw na ebidensya ng pinsala. Parang may nangyari, ngunit ang totoong detalye ay nananatiling isang palaisipan. Nakatayo roon, napansin kong may isang bagay na bahagyang nakatago sa niyebe malapit sa akin. Lumapit ako at tinanggal ang nagyeyelong takip, ngunit agad akong natigilan. Isang tali ang nakahandusay, ang mga dulo nito ay sira na parang pinagkakagat. Bumilis ang aking isip sa dami ng tanong. Dati bang may mga asong nakatali rito? Nakaligtas ba sila? Muling sinuri ko ang mga punong nakapalibot sa akin. Ang tahimik na kagubatan ay bumigat sa pakiramdam ko. Ang kawalan ng buhay dito ay nakakatakot. Malinaw na matagal nang wala ang mga naunang narito. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi aksidente ang pagdating ng mga asong yon sa aking kubo. Biglang may naputol na sanga sa likuran ko, dahilan para mapalingon ako, agad na kumakabog ang puso ko. Sa una, wala akong makita kundi ang walang katapusang gubat. Ngunit may isang anino na gumalaw sa dilim. "Hello?" Tawag ko, matatag ang boses ko kahit ramdam ko ang takot. Lumabas mula sa anino ang isang figura, hindi tao kundi ang matandang German Shepherd. Ang ginintuang kayumangging balahibo niya ay matingkad sa ibabaw ng puting niebe. Mahinang pumagitna ang buntot niya habang lumalapit. Ang titig niya ay tumama sa akin. Saglit akong hindi nakahinga. "Sinundan mo ako," bulong ko. May bahagyang ginhawang dumaloy sa akin. Tumigil siya sa di kalayuan, itinayo ang mga tainga na parang may narinig. Pagkatapos bigla siyang tumahol. Matinis, mariin, umaalingaw-ngaw sa paligid. "Anong problema, boy?" Tanong ko habang lumalapit. Muli siyang tumahol at itinagilid ang ulo niya patungo sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Tila iniimbitahan akong sumunod. Saglit lang akong nagduda, ngunit agad akong nagpasya. Sinundan ko siya at ang takot na kanina'y bumabalot sa akin ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang presensya ng mga asong ito sa buhay ko ay hindi basta pagkakataon, may mas malalim pang dahilan. Habang tinatahak ko ang masukal na gubat sa likod ng German Shepherd, naghanda ako sa mga hindi pa alam na katotohanan. Mabilis siyang kumilos sa makapal na niebe. Ang bawat yapak niya ay lumulubog sa malamig na lupa. Paminsan-minsan, lumilingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagkaapurahan na nagpatindi sa kaba sa aking dibdib. May mahalagang bagay siyang nais ipakita sa akin. Isang bagay na tiyak na hindi ako handa makita.
Habang lumalalim kami sa gubat, mas lalo itong dumidilim. Ang mga sanga ng punong kahoy ay nagsanib, hinaharangan ang natitirang sinag ng araw. Ang hangin ay naging mas malamig at ang katahimikan ay lalong bumigat. Ang bawat hininga ko'y nakikita sa hangin at pinilit kong makahabol sa matanda ngunit matatag na aso. "Saan mo ako dinadala, boy?" Bulong ko, higit sa sarili ko kaysa sa kanya. Siyempre, hindi siya makakasagot. Ngunit binilisan pa niya ang lakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito, isang lumang barong-barong ang nakatayo. Ang bubong nito ay halos bumagsak sa bigat ng niyebe. Huminto ang German Shepherd malapit sa barong-barong at tumahol muli. Bahagyang pumagitna ang buntot niya, ngunit ang tingin niya sa akin ay puno ng inaasahan. Parang hinihikayat akong suriin ang loob. Dahan-dahan akong lumapit, bawat yapak ko ay lumilikha ng tunog sa niyebe. Ano ang koneksyon nito? May tao bang nasa loob? Dito ba dating nakakulong ang mga aso? Huminga ako ng malalim at inabot ang hawakan ng pinto. Ang lamig ng bakal ay dumampi sa aking balat. Marahan kong itinulak ito at isang mahaba, umaalingaw-ngaw na langit-ngit ang pumunit sa tahimik na kagubatan. Sa loob, mabigat ang hangin, amoy bulok na kahoy at isang hindi maipaliwanag na metalikong samyo. Dahan-dahan akong nag-adjust sa kakaunting liwanag na pumapasok mula sa mga siwang ng dingding. Ngunit nang tuluyan kong makita ang loob, napaatras ako sa gulat. Sa may likuran ng barong-barong, may mga kulungan, 4 na piraso. Wala na itong laman ngayon, ngunit malinaw ang bakas ng mga dating nakakulong dito. Kumpol ng balahibo, mga punit-punit na kumot, at mga basag na mangkok na nagkalat sa sahig. Ang lugar na ito ay hindi basta imbakan. Isa itong kulungan, isang piitan para sa mga walang kalaban-labang nilalang. Lumingon ako pabalik sa German Shepherd na nakatayo sa may pintuan. Ang buntot niya ay nakalaylay. Ang kanyang mga tainga nakadikit sa ulo, halatang balisa. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanya, lalo pang piniga ang aking dibdib sa lungkot. Ang madilim na barong-barong na ito ang impyernong pinagtaguan nila bago sila nakatakas. Lumapit ako sa mga kulungan at doon ko napansin ang kanilang metal na rehas, baluktot, may mga sirang kandado na natuklap dahil sa kalawang. Halatang ipinaglaban ng mga aso ang kanilang kalayaan. Mabilis na gumuhit sa isip ko ang kanilang paghihirap, nanginginig sa lamig, gutom at takot sa taong nagkulong sa kanila rito. Sino ang makakagawa ng ganitong kasamaan at para sa anong kadahilanan? Handa na akong umalis sa lugar na ito nang mapansin ko ang isang maliit na notebook sa lamesang gawa sa magaspang na kahoy sa tabi ng dingding. Ang balat nitong yari sa katad ay bitak-bitak, luma at matigas. Binuksan ko ito at nagsimulang magbasa. Bawat linya ay unti-unting nagpahigpit ng buhol sa aking sikmura. Isa itong logbook, isang talaan ng pagdating at pag-alis ng mga asong ikinulong dito. Karamihan sa mga entry ay maikli, ngunit may isang natuklasan kong kakaiba. May detalyadong tala tungkol sa matandang German Shepherd. Tinawag siyang subject number 12. Isinulat dito na siya ay isang lalaking German Shepherd, malakas at masunurin, may mataas na potensyal para maibenta muli. Ang malamig at makinaryang pananalita ng pagsusulat ay nagpatindig ng balahibo ko. Para sa may akda ng logbook na ito, ang mga asong ito ay hindi mga buhay na nilalang, kundi mga produkto sa isang malupit na kalakalan. Hindi lang ito simpleng kaso ng pagpapabaya, mas madilim pa rito ang buong katotohanan. Mariin kong isinara ang notebook, nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Ang taong responsable sa lahat ng ito ay hindi lang basta nanakit ng mga hayop. Ginamit niya sila, itinuring na parang mga bagay na walang damdamin.
Biglang naputol ang pag-iisip ko nang tumahol nang mariin ang German Shepherd. Napalingon ako sa kanya. Nakatayo siya sa may pintuan, matigas ang tindig. Ang mga mata ay nakatutok sa kung anong nasa labas. Anong nakikita mo? Tanong ko, nanginginig ang boses. Sumunod ang tingin ko sa direksyon na tinititigan niya at napako ako sa kinatatayuan. Sa pagitan ng mga puno, may isang aninong nagmamasid sa amin. Hindi siya basta naglalakad. Nakatayo siya roon, tahimik at matamang pinapanood kami. Nananatiling matigas ang postura ng German Shepherd. Ang buntot niya ay mababa. Ngunit ang tingin niya ay hindi humihiwalay sa estrangherong iyon. Tumahol siyang muli, matalim at puno ng babala. Dahan-dahan akong lumapit. Pilit inaaninag ang mukha ng taong iyon sa ilalim ng anino ng kanyang hood. Unti-unti siyang nagsimulang lumapit, ang bawat hakbang sa niyebe ay nagpapalakas ng tunog ng kanyang mga bota. Napahigpit ang hawak ko sa notebook, pinaghandaan ng maaaring mangyari. Biglang humakbang ang German Shepherd sa harapan ko, nakabantay, ang katawan niya ay naninigas, handang protektahan ako. Pagdating ng estranghero sa clearing, marahan niyang inalis ang kanyang hood. Bumungad ang isang lalaking nasa huling bahagi ng 40, may matigas at magaspang na mukha. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, palipat-lipat ng tingin sa aso at sa akin. Ngunit lalo siyang napatitig nang mapansin ang notebook na hawak ko. "Hindi iyo yan," malamig niyang sabi. Ang tinig niya ay mababa ngunit puno ng pananakot. Tumingin ako sa notebook, muling sumiklab ang galit sa loob ko. "Hindi rin naman sa iyo pag-aari ang mga asong ito," matalim kong sagot. Sandaling lumitaw ang ngisi sa mukha ng lalaki, pilit na tinatago ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang bahagyang takot na sumilay. "Hindi mo naiintindihan," anya, malamig ang boses. "Iwanan mo yan at walang masasaktan." Mababa at mabagsik ang pag-ungol ng German Shepherd habang unti-unti siyang lumapit sa lalaki. Ang tindig niya ay nagsilbing tahimik na pangako, hindi niya ako pababayaan. "Ano ang ginawa mo sa kanila?" Pinanindigan ko, itinaas ang notebook bilang patunay. "Bakit mo sila ikinulong? At bakit may mga peklat siya?" Bahagyang nanginig ang ngisi ng lalaki. "Nakikialam ka sa isang bagay na hindi mo kayang intindihin," sagot niya ng may galit. "Ang mga asong yan ay pag-aari lamang. Sila ay may damdamin, may katapatan at puso, higit pa sa anumang meron ka," sagot ko ng matigas. Lumapit siya, ngunit bago pa siya makagalaw, sumugod ang German Shepherd, tumatahol ng ubod ng lakas at tapang. Napaatras ang lalaki, halatang hindi niya inasahan ang matinding paninindigan ng aso. "Tama na," sigaw niya, ngunit ramdam ko ang bahagyang pagbitak ng kanyang boses, may takot na siyang nararamdaman. Sinamantala ko ang pagkakataon. "Panagutan mo ang ginawa mo," madiin kong sinabi, "walang bahid ng pag-aalinlangan. Sisiguraduhin kong mananagot ka." Lumingon ang lalaki sa kakahuyan, sinusuri ang tsansa niyang makatakas. At bago pa ako makapagsalita muli, bigla siyang tumalikod at mabilis na tumakbo, naglaho sa gitna ng mga puno. Sumugod ang German Shepherd, ngunit saglit lang, pagkatapos ay huminto siya, ang mga taingan niya'y nakataas, ang buntot niya'y matigas sa pagiging alerto. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. "Good boy," bulong ko, nanginginig ang boses ko. "Ang galing mo." Dinilaan niya ang mukha ko at sa unang pagkakataon mula nang magkita kami, kumampay ang kanyang buntot. Alam kong maaaring bumalik pa ang lalaki, pero sa sandaling iyon, hawak ko na ang kinakailangang ebidensya, ang notebook na puno ng nakakagimbal na tala at higit sa lahat, ang German Shepherd. Isang matapat na kasama na, sa kabila ng lahat ng paghihirap, pinili pa ring ipagtanggol ako. Pagbalik namin sa kubo, agad akong tumawag sa pulisya at ipinaliwanag ang lahat ng aking natuklasan.
Ilang sandali lang dumating ang mga opisyal, kinuha ang aking pahayag at ang notebook bilang ebidensya. Tiniyak nila sa akin na aaksyonan nila ang kaso, ngunit kahit pa umalis na sila, hindi nawala ang bigat sa aking dibdib. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Nanatili sa tabi ko ang German Shepherd at ang mas batang aso. Ang koneksyon namin ay lalong tumibay sa bawat araw na lumilipas. Pinangalanan ko siyang Guardian dahil siya ang tunay na bayani, isang nilalang na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay nanatiling matatag at pinili akong ipagtanggol sa panahong pinakakailangan ko siya. Tungkol naman sa lalaking nasa kagubatan, hindi ko na siya muling nakita. Ngunit ang mga peklat na iniwan niya sa mga asong yon, pati na rin ang matibay nilang loob upang makaligtas, ay nanatili sa aking isipan. Itinuro sa akin ni Guardian ang isang aral na hinding-hindi ko malilimutan. Ang katapatan at pagmamahal ay hindi kailangang ipahayag sa salita. Nakikita ito sa mga gawa. Sa paraan ng isang aso na walang pag-aalinlangang sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka at nagpapaalala na may kabutihang nananatili kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang kwento ni Guardian ay patunay ng hindi matitinag na ugnayan sa pagitan ng tao at hayop. Ang kanyang tapang at katapatan ay lubusang nagbago sa aking buhay at naniniwala akong marami pang mga hindi pa na isasalaysay na kwento na katulad ng kanya. Ang mga aso tulad ni Guardian ay nararapat sa pagmamahal, pag-aaruga, at isang bagong pagkakataon sa mas magandang buhay tulad ng natagpuan niya sa akin. Kung naniniwala ka sa lakas ng katapatan at pangalawang pagkakataon, ibahagi ang kwentong ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-turn on ang notifications para sa mas marami pang kwentong magpapainit ng puso at magbibigay inspirasyon. Sama-sama nating palaganapin ang kamalayan at tiyakin na ang bawat hayop ay makakatanggap ng pagmamahal at proteksyon na nararapat sa kanila.